Okay? Na-research mo na ba na bawal talaga? Oo nga, no? Sige na nga, sige. Philippine law. Sige na nga natin, no? Philippine law. Wearing to pay in mugshot. O nga, no, maganda yan, O nga pala, no? Sige, tingnan nga natin. Walang specific law. Okay. Walang specific law, no, na pinagbabawal nga yung ano. Oo. Walang specific law. Walang sige. Okay, sige, gets ko na. Okay. Doon sa tanong ni Chong Taong, kung meron bang batas na nagsasabi na kung ang tao bang mugshot, alam niyo yung mugshot? Yung gaganunin, yung ganon. Yung bago ka makulong, yung mugshot, yung ganon, oo. Kung yung tao, yung mga mugshot ba, dapat ba magtanggal ng piluka? Oo. Well, yung sombrero dapat talaga tanggalin. Pero yung piluka, depende yan kung trip ng police. Tanggalin mo yung piluka mo, pwedeng ganon. Yun nga lang syempre, paglalaban ng nung imamugshot. Teka lang, walang batas na nagsasabi na dapat tanggalin ng piluka pag nagmamugshot. Kasi walang specific law no? At ang tanong nga dito, no, mas identified ba yung tao, ay na nakalagay dito mas identified ba yung tao kung meron ba siyang piluka o wala? For example, di ba, yung tao kilala na kalbo, bigla nagpiluka, nagdi-disguise ka, papatanggal yung piluka mo kasi mas kilala kang kalbo ka. Pero kung kilala ka may piluka ka, tulad ni Marcoleta, malabang hindi pa tanggal kasi mas kilala siya na may piluka. May nagtanong, si Chong Taong nagtanong, ano ba? Si Chong Taong nagtanong, di naman salbahe daw ako. May nagtanong So ngayon, kasi para pinangako ko ata nung nakaraan yan, na-research ko nga yan kung totoo bang dapat bang tanggalin yung piluka kapag merong mugshot. Oo. So ngayon, kung identified naman yung tao na may piluka, so ano ba intention para tanggalin? Para hindi siya makilala? Kasi baka mamaya pag tinanggal yan, tapos nag-mugshot, baka hindi siya makilala. Di ba? Hindi, dito may binasa ako. Walang specific law. Wala. And true identity verification, the primary purpose of a mugshot. Sa document, a suspect exact, unvarnished physical appearance at the time of arrest to prevent evasion of justice. Oo, sabi nga dito, no, true identity identification nga no. So, kung kilala si Marcoleta na may piluka, so baka hindi nga ipatanggal. Oo. Siyempre mga kababayan, ganito yan. Si Chong Taong mo lang yan to no? Kapag nag-comment talaga to. Alam nyo kasi ganito yan. Ano ba yung intention natin para ipaglaban na tanggalin ni Marcoleta yung piluka niya pag siya po nagkaroon ng mugshot? Ano ba intention natin? Intention ba natin para makilala, no, si Marcoleta ng lubusan o pagtawanan natin? Come on naman. So ngayon mga kababayan, no, syempre isipin dito ni Marcoleta, teka lang, pagtatawanan lang nila ako di ba? Pagtatawanan lang ako dito di ba? So pwede niya paglaban yon. So wigs are generally illegal or required to be removed during booking and mugshot. Okay. So walang Philippine law pero merong rule ng PNP. Under PNP procedure, suspects must remove wigs. Nga, no? Okay. So, okay, so malinaw na, okay. So, sa Philippine law natin, wala. Sa Philippine law natin, wala. Pero yung rules ng PNP, pinapatanggal yung piluka. The rule under PNP procedure, suspects must remove wigs, hair pieces, or items covering the face, hairline, or eyebrows to ensure accurate identification.
Puta, pag hindi tinanggal, magrarally tayo sa PNP nito. Makikiusap tayo dito kay kay General Nartates o kaya kay John Vic, no? The primary goal is to document the suspect through unaltered appearance for official, reliable records. Okay. So, salamat Arnold Lopez Oo. So, ganun pala mangyayari, no? So, ano ba? Hindi, ganito yan, no? Topic na please. Hindi, hindi. Ano kayo ng natin, ipaglalaban ngayon natin dito? Kailangan ba talaga may wig si Marcoleta pag nag-mugshot o tatanggalin? Kasi pwedeng sabihin ni Marcoleta, no? Kasi abogado naman yun. Pwedeng sabihin ni Marcoleta, teka lang, walang batas ng Pilipinas na dapat itanggalin yung wig. Oo. Ilalaban niya yon kasi puta mapapaya siya kay Arnold Lopez. Oo. Mapapaya siya kay Arnold Lopez kapag tinanggal yung 'di ba? Hindi pala sila so tawa ko. Baka iba ang mamagshad, no? Okay, hello po kay John J. Jason, hello po. Yan. So yan na, so yun ang sagot Okay, bago tayo mag-topic. So yun ang sagot, no? So ang sagot, ilang araw ba ang wig? Hindi, yung wig araw-araw tinatanggal yun. No? Merong yan eh. Merong tape. Pwedeng, tawag dito? Yung glue. Oo. Alin sa dalawa. Oo. So ngayon, pwede natin ipetisyon. Hindi No, pwede nating online petition yan. No, pwede, Arnold Lopez, pwede to, no, online petition natin. Wala lang, trip lang natin, no? Online petition. No, na si Marcoleta dapat magtanggal ng wig sa mugshot kasi mayroong basihan naman pala sa batas ng pulis. No, sa batas ng pulis, dapat tanggal po yung wig. Walang discrimination kasi pag yung iba naman po ay hinuli, pinapatanggal. 'Di ba? So hindi, no, laban natin 'yan. Tanggalin. Oo. Hindi siya implant. No, yung implant talagang alam mong hindi siya nakahang eh. Yun talaga, wig talaga yun. Oo, toupee ang tawag doon. Oo. Yan. So yan, okay, si General Browner. Magre-resign na sa... Hindi ito. Sige, ito, panibagong topic na naman to. Okay, si General Browner, mga kababayan. No, ito, ginagawang issue na naman to ng mga DDS. Buti na banggit mo yan, no? Si General Browner, mga kababayan, magre-resign po yan kasi tapos na yung term niya. Meron pong meron pong term limits yan kung ilang taon ka lang pwede maging chief AFP. No, chief of staff, isang lang yan, isang beses lang yan. Hindi ko alam kung 2 years o 3 years pero alam ko na content ko na yan, no. So ngayon papalitan siya ng bago. Ngayon, ang usap-usapan ngayon, ito binline item ko na to eh. Ang usap-usapan dati mga kababayan, si General Browner baka ma-extend. Bakit ma-extend? Kasi nga po, mas gusto ni Presidente Bongbong Marcos na mas loyal sa kanya yung chief AFP natin. At ayun nga po si Browner. Karapatan ng Presidente yun. No, ang gusto ko, yung chief AFP ko, loyal sa akin. Karapatan ng Presidente yun. Kaya wag tatanga-tanga yung mga DDS. Ngayon, kung ba-extend si Browner, no, ayan po ay desisyon ng Presidente. Pero dapat po talaga magre-resign na po. Hindi siya resign, retire. Magre-retire na dapat siya. Dapat nga July, no? Ngayong July ata, pagkakaalam ko, ngayong July. Oo. So walang issue doon, ini-issue wala ng mga DDS kasi mga bobo. Kaya nga bobo yung mga yan eh. Tinan ninyo Si Browner magre-retire na. Ginawa ng issue na kaya daw magre-retire si Browner kasi nga daw po
ayaw na raw sa presidente at babaliktad na daw. Teka lang. Alam niyo ba sinasabi niyo? Walang yan itong mga to. Ang tatanga. No? Tanga talaga yung mga yan noon. Naniniwala na lang basta-basta. Nakita ko pa yung mga comment do. Buti nga sa'yo ba nga giniwan ka na ni Browner? Ganyan kayo katanga? Oh, pero ang usap-usapan, actually binlind item ko na yan eh. Last month? Or last 2 months? No, binlind item ko na yan. No, na si Browner nga po, posibleng ma-extend. Hindi ko na nga lang pinangalanan eh. No, sinabi ko lang na meron isa na matatapos na pero ma-extend. Baka ma-extend. Si Browner po yun. Oo. Kasi alam nyo naman, di ba? Meron tayong kamag-anak na opisyal. Kaya nakwento niya sa akin. Oo. Yan. Sinong papalit if ever? Sino ko yung listahan? No? May listahan yan eh. Alam nyo kasi kapag nangyari, kapag si Browner po na-extend, yung mga susunod na next end line para maging chief AFP na yan, mahahang sila. Oo, ganon. Parang, ay maghihintay pa ako ng ilang buwan pa, ganon mangyayari. No?